Paulo ng mga nagbabagang sports balita. Pinoy IBF Light Flyweight contender Milan Melindo puspusan ang pag-iensayo para sa title challenge kontra Mexican champion Javier Mendoza. Barangay Ginebra San Miguel umaasang makakapasok sa winning column sa matchup kontra Kia Carnival sa PBA Governors Cup ng gabi. Philippine Women's Volleyball Team nangakong gagawin ng lahat upang makapag-uwi ng karangalan para sa bansa sa Singapore Southeast Asian Games. Atlanta Hawks at Golden State Warriors kapwa na itabla sa tig-2 panalo ang kani-kanilang serye sa second round ng NBA Playoffs. Clay court specialist Rafael Nadal nalaglag sa top 5 ng ATP rankings. At Australian rider Michael Matthews napanatili ang overall leadership ng Giro d'Italia race. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Dennis Principe, kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, ensayo ni Pinoy Light Flyweight Milan Melindo para sa kanyang nalalapit na title challenge. Galing sa 3 magkakadikit na panalo, dadayo si Melindo sa Mexico para sa title bout kontra hometown hero Javier Mendoza sa Mayo at 30. At ang kabuang detalye ihahatid ni Mr. Rick Santos ng Sports Radio 918. Bawas kumpiyansa ang nakikitang susi ni Pinoy IBF Light Flyweight contender Milan Melindo para maging matagumpay ang kanyang paparating na world title. Ayon kay Melindo, sumobra ang tiwala niya sa sarili na makaharap niya si Mexican champion Juan Francisco Estrada noong Hulyo 2013, kaya't nabigo siyang masungkit ang WBA at WBO flyweight belts na nakataya sa malaki pong kumpiyansa ko noon sa unang world title fight ko po. Akin po is malaking naitulong sa akin na sa susunod na world championship fight is huwag na po talagang maging kumpiyansa sa sarili. Kahit kumpiyansa ka sa sarili is huwag ka na talagang kumpiyansa. Pag may pagkakataon is tatapusin na talaga. Sa ngayon ay puspusan ang pag-iensayo ni Melindo sa Wildcard Gym sa Hollywood, California. Mahigit 2 linggo bago ang title challenge kontra Mexican titleist Javier Mendoza. Kailangan po talaga tayo ng oxygen dito. Yung energy, extra energy. Kasi yung kalaban is lapit ng lapit na nasa harapan mo lagi. So, hindi ako ma-expect na katakbo yung kalaban. So, pero handang-handa po ako kung sakaling kalaban is masaktan at tatakbo. Ang title clash na Mendoza ay tinakda sa Mayo at 30, Mexico. Para sa PTV Sports, Rick Santos, Sports Radio 918. Sa professional basketball, inoccupy ng Global Port Batampere ang solo leadership sa elimination phase ng PBA Governors Cup. Ito ay matapos sa gulantangin nila ang defending champion Pure Food Star Hotshots 91-89 kanina upang palawigan sa 3-0 ang kanilang unbeaten start sa season-ending tournament. Bukong si Libyan point guard Omar Krayem ng 20 points, kabilang na rito ang 4 na 3-pointers upang pangunahan ang opensa ng Global Port. Ngunit si rookie point guard Stanley Pringle ang nagsilbing bayani para sa Batampere sa pagbaon niya ng go-ahead jumper sa huling 12 segundo ng ito ang kauna-unahang panalo ng Global Port kontra Pure Foods sa kasaysayan ng kanilang prangkisa.
Keep it up, Coach Dopid. Sa PBA pa rin, umaasa ang Barangay Ginebra San Miguel na makakapasok sila sa winning column sa kanilang susunod na asignatura sa PBA Governor's Cup. Galing sa dalawang magkadikit na kabiguan, makakatapat ng Ginebra ang Kia Carnival sa main game ng doubleheader sa Cuneta Astrodome sa Pasay City bukas ng alas 7 ng gabi. May report si Ms. Ria Arevalo, Sports Radio 918. Ang pagkawala ni Star Center Greg Slaughter at high-flying forward Japet Aguilar ang itinuturong dahilan ng Barangay Ginebra San Miguel coaching staff kung bakit nalugmok sila sa 0-2 losing start sa season-ending PBA Cup. Ayon kay head coach Frankie Lim, halos lahat ng kanilang set plays ay nakasentro kay Slaughter. Pero sa kasamaang palad ay natapilok ang paa one slot man sa team practice, 2 araw bago ang kanilang opening assignment kontra Alaska Aces. Dahil ni Marcelo, si Piangal, all backups. Si Doya naman talagang pamalit lang kay Greg. Just to give Greg enough minutes on the bench para makapagpahinga. Ginagawa na lang namin ang paraan. Always fall short on those games kasi nilalaro ko ng 4 spot yung import namin and na-maximize ko na. Yeah. Samantala, nilinaw naman ni Lim na napilitan siyang ibangko si Mongolian shooting guard Sanchir Tungalag sa matchup kontra Token Tex noong isang gabi dahil sumandal umano siya sa opensa ni prolific import Orlando Johnson. Bukod pa rito, mas kinailangan di umano ni Lim ang depensa ng mga locals, lalo pat naghabol sila sa halos kabuuan ng laro. It's a coaching decision. It's a coaching decision. And I felt na pagdating ka naman, it's more on the defensive side. Okay. Kasi mas nakakaintindihan yung mga locals. Tingin ko, lumamang agad yung Token Tex ng 8. Sabi ko, baka ito na naman ito. Ginawa mo, I opted to let Orlando stay. Pero tiniyak ni Lim na malaki ang tsansa na gamitin niya si Tungalag sa kanilang susunod na asignatura kontra Kia Carnival bukas ng gabi. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Radio 918. Samantala, tunay nag-step up naman ang laro ni Token Tex Tropang Texters veteran forward Danny Siegel sa match-up kontra Barangay Ginebra San Miguel noong linggo. Pumukol si Siegel ng 14 points upang hilahin sa panalo ang Tropang Texters matapos na lumiban sa laro sina point guard Jason Castro at power forward Renidel de Ocampo. Narito ang report ni Haji Kaaminyo. Isa si Token Tex Tropang Texters rookie forward Matt Ganuelas Rosser sa mga humanga sa ipinamalas na vintage performance ni slotman Danny Siegel matchup kontra Barangay Ginebra San Miguel noong linggo. Ayon kay Ganuelas Rosser, tunay na lumutang ang angking galing ni Siegel matapos na ipahinga ni na point guard Jason Castro at forward Ranidel de Ocampo ang kanilang nabugbog na tuhod. Yeah, he had a really good performance. He played really good. You know, he stays ready. That's like the biggest thing on this team. Anybody can be anybody's game any night. He works hard on and off the court. So I wasn't really too surprised because that's what he gets buckets. Hindi rin naitago ni Ganuelas Rosser ang paghanga kina import Sam Douglas at Stephon Pettigrew kahit isang beses pa lamang niyang nakasama sa aktwal na laro ang dalawa. They did very well for the first games. Trying to adjust with like the new basketball and everything. Sam is really good at setting our team up, setting us in spots, and Steph is doing his thing. He scored a lot for us inside, and he was on the board. So they just both helped us out a lot. Hawak ang record na 1 win and 0 loss. Naghahanda ang Token Tex para sa kanilang ikalawang asignatura sa PBA Governor's Cup, katapat ang fellow unbeaten Barako Bull Energy sa Biyernes. Para sa PTV Sports, Haji Kaaminyo, Telebisyon ng Bayan.
Punta naman tayo sa volleyball. Nagsimula na mag-ensayo ang Philippine Women's Volleyball Team bilang preparasyon para sa kanilang nalapit na kampanya sa Singapore SEA Games. At ang inaasang muling hahataw para sa bansa sa 12-day Sports Fest ay ang mga under-23 volleybells ng sina Alyssa Valdez, Jaja Santiago, Gretchen Soltones, Gia Morado, Myla Pablo at iba pa. May report si Ms. Arian Malyari. Makapag-angalan para sa bansa ang tanging asam ng Philippine Women's Volleyball Team sa kanilang nalalapit na comeback Southeast Asian Games. Ayon kay Head Coach Roger Gorayeb, puspusan ang pag-iensayo ng mga national volleyballs upang makuha ang tamang sistema na gagamitin para sa SEA Games. Lumiban ng isang dekada, muling hahataw sa Singapore meet sa susunod na buwan ng Philippine 6. Wala namang pinag-iba yung volleyball. Yung adjustment, wala. Magpa-practice lang kami. Palalakasin lang namin yung mga bata, mag-gel. Kasi bagong team ito hindi naman ito yung dating team. Hindi naman ito din yung naglaro rito. Siyempre, ang Southeast Asian Games, ang mga player dyan, hindi naman limitado ang age niyan So hindi na yan yung nakalaban natin dito, hindi yan ang makakalaban mo doon. Maski yung team ng Thailand, hindi rin yan ang kalaban mo doon. Kaya mag-iiba na naman yung mag-i-scout kami doon. Sa national team yan Kabilang sa mga inaasahang babandera para sa bansa ay ang mga under-23 stars na sina Alyssa Valdez, Jaja Santiago, Gia Morado, Gretchen Soltones at iba pa. Yung naglaro dito ay under-23. Ang makakalaban natin doon, hindi naman under-23. Ang makakalaban mo doon, senior team na ang national team. So kailangan, pumili ka lang dito ng mga bata na uubra din doon. Kasi hindi naman lahat yan pero gusto namin, yung mapupunta doon, competitive pa rin. Powerhouse Thailand ang inaasahang magbibigay ng matinding hamon sa Pilipinas sa women's volleyball competitions ng 28th SEA Games. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Floyd Mayweather Jr. hindi naniniwalang naging factor sa laban ang shoulder injury ni Manny Pacquiao. Yan at ang iba pang mga tampok na kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. Hindi naniniwala si Floyd Mayweather Jr. na naging factor ang shoulder injury ni Manny Pacquiao sa kanilang mega bout sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada noong isang linggo. May report si Santos ng Sports Radio 918. Natikos ni Floyd Mayweather Jr. ang pahayag ni Manny Pacquiao na shoulder injury ang dahilan kung bakit hindi niya nailabas ang tunay na galing sa ibabaw ng ring. Sa panayam ng US Cable Network Showtime, sinabi ni Mayweather na hindi siya naniniwalang naging factor sa laban nila ang injury sa balikat ni Pacquiao dahil wala naman umano siyang nakitang senyales na may iniindang sakit ang Pinoy rival. Ang shoulder injury ay sinasabing natamo ni Pacquiao sa training camp 3 linggo bago ang mega bout kontra Mayweather. Fast. His left hand was fast. His right hand was fast, and he was throwing them both fast and strong. But when and done, he was a beat fighter. He knew it. I can't beat Floyd Mayweather. For the fight, he boxed 4 rounds. And if you go look, when he came out to Las Vegas, he was throwing combinations. Everything seemed just fine. Samantala, tila tabang si Mayweather sa issue na posibleng rematch nila ni Pacquiao kahit pa malakas ang panawagan ng mga fight fans para dito. Very upset. And did I text Stephen A. Smith and say again? Yeah, but I changed my mind. At this particular time, because he's a sore loser. Bukas ng umaga, nakatagdang magbalik sa bansa si Pacquiao kung saan agad siyang haharap sa media sa loob ng Ninoy Aquino International Airport
magsagawa ng motorcade sa ilang piling lugar sa Metro Manila. Para sa PTV Sports, Ricky Ab Santos, Sports Radio 918. Samantala, hindi rin naniniwala si two-time champion Paulie Malignaggi na may iniindang shoulder Manny Pacquiao sa title unification bout kontra Floyd Mayweather Jr. noong isang linggo. Ayon kay Malignaggi, marahil ay gusto lamang ni Pacquiao na magbigay ng excuses sa nalasap na kabiguan kontra Mayweather dahil wala naman umano siya nakitang indikasyon na may nananakit na balikat ang Pinoy champion. O sabi may nag-opera sa kanya. Sa katunayan, hindi umano nag-atubili si Pacquiao na isuntok na malakas sa magkabilang kamao sa tuwing makakita ng pagkakataon at ni minsan ay hindi rin narinig na binanggit sa corner na sa fighting pride ang shoulder injury. Dahil sa unanimous decision win, pinalawag ni Mayweather sa 48-0 ang kanyang unblemished mark. Kulang na lamang ng isang panalo para mapantayan niya ang record na hawak ni late great Rocky Marciano. May bagong Asian import na ipaparada ang Meralco Bulls sa kanilang susunod na asignatura sa elimination round ng PBA Governor's Cup. Siya ay si Japanese shooting guard Seiya Ando na ipinalit ng Meralco kay Benny Kuchoy ng Iran. Narito ang report ni Haji Kaaminyo. Sa ikatlong pagkakataon muling nagpalit ng Asian reinforcement para sa itinatanghal na PBA Governor's Cup ang Meralco Bulls. Tinapik ng team management ang serbisyo ni Japanese hotshot Seiya Ando matapos na hindi mabigyan clearance si Iranian dribbler Benny Kuchoy. Naglaro para sa Canadian National Basketball League team na Halifax Rainman si Ando noong isang taon kung saan nag-average siya ng 10.2 points, 3.2 rebounds at 3.9 assists per game. Sa panayam ng PTV Sports, hindi naiwasan ni power forward Cliff Hodge na humanga sa impresibong performance sa team practice ni Ando. Now that we got Endo, which was his first practice, he actually kind of surprised a couple of us with how good he is. So that goes on, we'll build even more chemistry, especially on offense and defense. Naniniwala rin si Hodge na sa tulong ni Ando at American import Andre Emmett ay maihigitan nila ang semifinal finish sa nakalipas na Commissioner's Cup. Oh man, he can score whenever he wants to. We know that's what we brought him here for. He can shoot, he can post up, he can score any way he wants. But the thing is, he just has to buy in on defense. I always tell him, I say, hey man, we know you know you're going to be our main option on offense, but in order for us to win, you're going to have to help us on defense. Sa ngayon ay nasa solo 7th spot sa standings ang Meralco sa kanilang record na 1 win against 1 loss. Para sa PTV Sports, Haji Kaaminyo, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, ibinaling na ng Philippine Pythons touch football team ang atensyon sa mga paparating na international competitions. Ito'y matapos ang kanilang impresibong debut sa Touch World Cup sa Australia noong isang linggo. May report sa Ms. Arian Malyari. Tiwala ang management ng Philippine Pythons na nila ang popularidad at kalidad ng touch football sa bansa. Iting matapos ang kanilang impresibong debut sa Touch World Cup sa Australia noong isang linggo, kung saan tumapo sa pang-siyam overall ang Pilipinas sa Mixed Open Division at pang-12 naman sa Women's Open category. Sa panayam ng PTV Sports, hindi na itago ni Philippine Pythons member Cassie Umali ang labis na katuwaan lalo pat malaking pribilehiyo umano ang makalahok sa prestihiyosong World Cup. Ibang feeling talaga, like it's overwhelming because you train so hard for a certain and basically it's the pinnacle of touch football is to play in the World Cup. So ganun siya ka-importante because a lot of people prepare for it. The other players, the other teams, even our team and us as individual athletes, we prepare hard for it. So pagpunta namin doon, tapos na laro namin yung game, we joined the competition. It was very like the feeling of great achievement yung naramdaman namin after the tournament ended.
iniumali na marami pang international meets ang nakalinya para sa kanila sa mga susunod na buwan. The Philippine Pythons will continue training together with our national team coaches. We will be joining a few tournaments around Asia. In Shanghai, they have a touch tournament in Asian Championships. 25 mga bansa ang nagpartisipa sa nakalipas na Touch World Cup. Kabilang narito ang Pilipinas, Estados Unidos, China, Chile, South Africa, Singapore, Malaysia at host Australia. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, opisyal nang inilunsad sa mga media at fans ang second edition ng Fun Run and Walk for Women's Education na gaganapin sa Quirino Grandstand sa Maynila sa Mayo at 30. May misyong mahikayat ang pamilya ng mga Pilipino na magsama-sama sa isang fitness activity. Nagkapit-bisig ang pamunuan ng Agriculture Credit Policy Council at UP Sigma Alpha Sorority Alumni Associated Incorporated para maisakatuparan ang pagdaraos ng one-day fun run. Mahalagang kategorya ang 3K, 5K at 10K. Mahigit na libong runners ang inaasahang magpapartisipa sa Quirino Grandstand event. The project takes the form of scholarships for young high school graduate women magpapartisipa sa Quirino of state colleges and universities. And also, we would like now this year to go into training programs for out-of-school girls and also for housewives who need help in their livelihood. Atlanta Hawks at Golden State Warriors. Kapwa na itabla sa tig-2 panalo ang kanilang serye sa second NBA playoffs. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports, balitang NBA. Nabawi ng Atlanta Hawks ang home court advantage sa semifinal ng Eastern Conference. Sa panguna ni point guard Jeff Teague na pumukol ng team high 26 points at nag-issue ng 8 assists, dinomina ng Atlanta ang Washington Wizards 101 sa Game 4 kanina upang maitablan sa tig-2 panalo ang kanilang best of 7 series. Bukod kay Teague, kuminang rin para sa Hawks si center Al Horford na tumikada ng 18 points at 10 rebounds, habang si Bradley Beal naman sa atake ng Wizards sa kanyang game-high 34 markers at 6 boards. Napag-iwanan ng 10 puntos papasok sa fourth and final period. Nagawa makadikit sa 3 puntos ang Wizards sa uling 9 na segundo ng laro. Pero sumablay naman ang dapat sanay game-tying 3-pointer ni veteran forward Paul Pierce. Ang Game 5 ay lilipat naman sa home court ng Hawks sa Phillips Arena sa Atlanta, Georgia sa Huwebes. NBA pa rin. Nabawi rin ng Golden State Warriors ang home court advantage sa semifinal ng Western Conference. Ito ay matapos sa tambakan nila ang Memphis Grizzlies 101-80 Game 4 kanina upang mapaikli sa best of 3 ang kanilang sariling serye. Si reigning league MVP Stephen Curry ang namuno sa atake ng Warriors sa kanyang total output na 33 points, 8 rebounds at 5. Habang 5 players naman ang may score ng double figures para sa Grizzlies. Kinontrol ng Warriors ang laban pagitan ng pagratsada ng 16-6 run sa unang bahagi ng second quarter at nagawa buhay ng hanggang 26 points ang kanilang bentahe sa kalagitnaan ng third period. Dahil hindi na bumaba sa double digit ang kalamangan ng Golden State, nagdesisyon si Kerr na ilabas na ang kanyang mga key players na huling 3 minuto ng laro. Ang Game 5 ay i-host naman ng Warriors sa Oracle Arena sa Huwebes. Samantala, tunghayan naman natin ang ibang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Isang araw bago ang
Eastern Conference Semifinal Series kontra Chicago Bulls. Parehong sumalang sa treatment para sa kanilang injuries sina Cleveland Cavaliers superstars LeBron James at Kyrie Irving. Nagtamo ng sprained ankle si King James sa third quarter ng Game 4 kahapon, pero nagawa pa rin niyang tumapos sa laro kung saan nagbaon siya ng buzzer-beating game-winning jumper upang maitabla sa tig-isang panalo ang serye kontra Bulls. Sa kabilang banda, lumabas naman sa resulta ng MRI scan na may tendinitis sa kaliwang tuhod si Irving. Ang 6'3" point guard ay nauna ng binagabag ng sprained right foot niya sa Game 2 ng serye kontra Boston Celtics sa opening round ng NBA playoffs. Sa tennis, nalaglag sa top 5 ng ATP ranking sa kauna-unahang pagkakataon sa nakalipas na 10 taon si clay court specialist Rafael Nadal. Ito'y matapos na yumuhod siya kay Andy Murray ng Great Britain sa finals ng Madrid Open kahapon. Ang 28-year-old Spaniard ay nag-aapuha pa ng tamang forma matapos na magtamo siya ng wrist injury at maoperahan sa appendicitis noong 1 taon. Sa katunayan, 4 na beses nang natalo sa kanyang paboritong surface si Nadal ngayong 2 linggo bago niya pagtugis sa kanyang pang-10 titulo sa clay court Grand Slam event na French Open. Sa tennis pa rin, sinimulan na ni hometown favorite Fabio Fognini ang title bid sa men's singles ng Italian Open. Kagabi ay pinatalsik ng 28 ranked Italian nakatunggaling si Steve Johnson ng Amerika 7-6 at 6-3 tungo sa pag-abante sa second round ng clay court tournament. Inangkin ni Fognini ang opening set sa pamamagitan ng pagdomina sa tiebreaker bago siya nakabreak ng 2 beses sa sumunod na set. Ang susunod na makakatapat ni Fognini ay si 10th seed Grigor Dimitrov ng Bulgaria. Sa football, dumanas ng setback ang asam ng Arsenal Gunners na tumapos na runner-up sa Premier League. Ito'y matapos na yumukod sila sa Swansea City 1-0 kanina. Ang nag-iisang goal ng match ay nagmula kay Swansea City Buffett Timby Gomis at ito ay nagawa niya sa pamamagitan ng header sa 85th minute. Sa ngayon ay naghahabol ng 3 puntos ang Arsenal sa Manchester City sa labanan para sa ikalawang pwesto sa Premier League standings. 3 laro ang nalalabit sa kanila ngayong season. At sa multi-stage cycling, napanatili ni Australian rider Michael Matthews ang overall leadership ng 2015 Giro d'Italia cycling race. Ito'y matapos sa pagharian niya ang third stage kagabi sa clocking na 3 hours 33 minutes and 53 seconds. Naungusan ni Matthews sa isang sina local bet Fabio Fellini at Philip Gilbert ng Belgium. Sa ngayon ay hawak ni Matthews ang 6 seconds na bentahe sa general classifications papasok sa 150 km stage 4 ngayong gabi. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Alam niyo ba na si Filipino pool legend Efren Bata Reyes ang kinokonsidera bilang greatest billiards player of all time? Sa kanyang mahigit 3 dekadang professional career, kumulekta na ang tinaguriang The Magician ng mahigit 7 international titles. Kabilang na rito ang tig-2 kampyonato sa major events na World Cup at World 8 Ball Championship. Nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansang BTV Sports. Hello, Haj. Hi, Meg. Haji! Oy! Parang bago phone, ha? Bago ba? Dati pa rin to. Dati pa din ba? Yung DTC ko, luma na eh. Nagpaparinig na. Paparinig. Hindi, nanibago lang ako. DTC, nakakahiya ng ganun eh. Ang ganda, ha? Hindi, ano to? Okay. Small to. Akala ko yun. Huwag mo na daw sabihin. Boss, saan ba tayo? Boss Sherwin Bringas sa DTC, I miss you. Bossing! Dito tayo, ha? Well, sira yung may image ng pagluma. Ay, tsaka kay Mr. Avis Tumang. Yes. Yan, sa Webes, magja-jacket ako. Yun. Kung may... Hindi. Question of the day. Hey! Ang question of the day natin is, anong masasabi nyo sa ginawang pagbangko ni Barangay Ginebra Head Coach Frank Lim kay Asian Import Sanchir Tunggalag sa match-up kontra Talk and Text? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_.
May statement din si Sanchir eh. Oo, di mo alam mag-English masyado. Salita lang naiintindihan nun. Hindi, kaya Sanchir, leader. Ikaw na gano'n. Oo. Pero anyway, yun nga, kasi dati na problema yun, yung communication barrier. Sabi nga ni LA sa atin. Nako, may mga magsasabi naman, Ginebra fans daw tayo. Hindi po, wala tayong issue Ano ba issue? Wala tayong pinapanigan. Tsaka ngayon lang natin nilabas yung... Dapat sana yung global port. Kaya lang, pa lang yung game. Yung game nila oo. Siyempre, kailangan namin mag-decide na early on para... Pero congrats sa global port kasi 3-0! Yes! Subukan nga natin kung makuha natin si Coach Dopids. Sulong sila sa standings sa leadership. Tsaka kung di ako nagkakamali, parang first 3-0 yata nila yan sa franchise nila, no? Tapos first win din nila over Pure Foods in franchise history. Magandang record yun para sa... Hindi sila nasilaw dun sa uniform ng Pure Food. Kulay dilaw no? Pero sabi ni Mark Isip sa atin kahapon, yung siguro isa sa mga pinakamalaking test sa team, yung talunin yung Pure Foods, which is ginawa nila ngayon. Naisip niyo yun, Kasi tinanong ko kahapon si Mark, sabi ko sa kanya, masasabi mo ba at 2-0 start, maganda na yung chemistry ng team, maganda yung pinapakita. Sabi niya, malayo pa. Marami pang elite teams. Isa na sa mga elite na tinalo nila is Pure Foods. Tingnan natin sa mga susunod. Pero tama yung sabi nila, yung prediction nila na magiging malakas sila for this conference. Kasi gutom din sila makabawi. Sabi nga ni Mark, parang yung makapagbakasyon ka ng maaga, hindi ka pumasok sa playoffs. So, motivation sa kanila yan. Kasi biro mo, bakasyon ka ng maaga. Mark Isip. Mark Isip, Madami silang training. Yung question of the day natin, yun ang ating tutukan. Alright. Ang ating pong cellphone number, kung gusto po ninyong tumawag at gusto ninyong marinig yung boses. Yes. 0936-537-9349. Again, 0936-937-5... Sige. Take 2. 0936-537-9349. Yes. Basa, Meg. Natin sa Lend Pastrana Damian. Sabi niya, okay lang, wala naman kaming inaasahang gagawing tama. Ang Ginebra ha, peace po, joke lang. Si Lendel, parang hindi siya fan, Ano tong NYC? New York City. New York City, sinabi ni cricketer Nadar Ahmed Burgri. Sige, basa pa tayo. Sige. From Robert Cormis. Okay lang yan. Basta akin lang, manalo na sana ang San Miguel Beermen. Na may laban ngayon. San Miguel, versus Rain or Shine. Okay, Rodado. Ewan ko kung gaano mo si Sol. Sayang. Ang pwede niyang maitulong. Sige. From Joseph Salvador, Baer, sabi niya, tigas daw kasi ng ulo. Totoo ba? Ulo ni Sanchir? Sabi, ano raw? Ewan ko. Sabi sa interview mo, di ba, offensive-minded ba? Pero yun talaga kamador sa Mongolia yan nung FIBA Asia di ba? Okay, Ben Legnad. Sana binigyan ng kahit konting playing time, kaya nga import kasi kailangan siya ng team. Galit na galit si Ben. Katukayo mo. Si Christopher Canlas Lozano. Okay lang yun. Disciplinary action daw, di ba? Sir, nahuli daw ata yun sa nightlife. Kung totoo yun, nightlife. Dapat lang siyang magtanda. Kinuha siya dito. Di para gumimik. Ito bang gumimik? Sir Dennis, kagabi ko lang naman na laman na taga-Kalimbas ka lang pala. Ako taga-Kirikada. Pabati na po sa mga taga-Kirikada. Yung mga taga-Kirikada, taga-Kalimbas, taga-Felix Huertas, Emison. Hindi ako tatakbong konsehal. Doon lang umiikot sa Santa Cruz. Ano sabi niya? Nahuli na may nightlife. Kaya disciplinary action. Alam niyo, kung may disciplinary action na nightlife, wala tayong import. Kasi lahat sila nagna-nightlife. Tsaka parang gusto nila ma-experience sa Philippines. Hindi man lahat. Hindi lahat nila. Majority. Sabi nga ni Jomo Chico, life. It's just a matter of... life pa rin yun. What's wrong? Sige. From Selena Catherine Romano, sabi niya, kata-kata ka. Sana magsalita si Coach Frankie tungkol dito.
po kung anong ranking ni Rubilin Amit sa billiards. Salamat po at mabuhay ang kahangahangang PTV Sports. Siyempre naman, hanga ka ba? Dahil sa'yo. Oo, hanga ka ba? O, ito yung next caller natin. Hanga ka ba? Good evening. Hello po. Sino po sila? Good evening po. Hello. Good evening. Good evening. Partner, sino siya? Sino sila? Good evening po. Reynaldo Sabala po ng Santana. Reynaldo Sabala po. Reynaldo. Hindi ata dyan. Nasa labas ka, Reynaldo? Santa Maria, Pampanga po. Taga Santa Maria, Pampanga. Reynaldo, nasa labas ka ba ngayon? Opo, ano po? Nasa labas ka ba ngayon? Medyo maingay eh. Ito po may mga okasyon po. Kaya po may mga ano po. Ito po sa ano po. Partner, yung TV, pakibabaan ng volume. Pag-feedback tayo. Ha? O yun, narinig ko po dito. Si Reynaldo na Santa Maria, Pampanga, pakibabaan, partner ng iyong TV. Yung volume lang, huwag yung TV bababa mo, mabigat yan. Yan, okay na. Hello po. Reynaldo. Next. Hello po. Ano pong Nakilala po. may tanong po ba tayo? Hello po. May comment ka sa question of the day, Reynaldo? Hindi ko, kabubukas po ng TV po. Kasi na po, sir. Brand new TV mo? Nakabukas mo pala? Hindi. Reynaldo, ano may paglilingkod namin sa'yo? Sir, may tatanong ko lang po kung bakit po natin. Sino po bang kapalit po ni Dylan Nababo po at Jake Forrester po ng Ginebra? Ayan. Sino po ba ang kapalit po ba niya? Dylan Nababo, saka Forrester. Talagang bago yung TV niya. Ngayon niya lang nabili. Ngayon niya lang napanood. Ang kapalit niya, draft pick lang po, di ba? Meron mong player, parang wala ata. Alam po, draft pick. Oo, draft pick lang ata. Wala, draft pick lang. Si Dave Marcelo yata. Si Dave Marcelo. Hindi, si Dave Marcelo eh. Draft pick, partner Reynaldo. Future. Si Reynaldo ba? Sa draft po ba, sir? Ay, sumalit yung dalaw po ng kapalit po, sir. Ano yun? Dalaw po po nila sa Red Bull po, sir. Ano na? Bali, dalaw po yung sa draft po yung dalaw po na iti-trade po mag- so para ibigat po sa Ginebra po. Tama. Agad po, ay yung draft po ng Red Bull po. Yan po ba yun? Baraki Bull, hindi Red Bull. Oo, dati na yun. Oo. Thank you po, sir. Maraming salamat po, sir. God bless po sa Reynaldo. Wala ka babatiin. Thank you po, sir. God bless po. Okay, sige, salamat. Salamat, Reynaldo. Very good, yan. Si Reynaldo ng Santa Maria, Pampanga. Santa Maria. Basa. Alam mo nga, draft pick na yung kapalit. Draft pick yun ang alam ko eh. Forrester tsaka ni... Basa tayo ulit. From Ralph Velasquez, sabi niya, nothing new. They know for that so-called strategy as what they did to Dylan, Forrester, you, and others. As a result of the players that they moved, they are now doing better. Sayang lang ang binayad dyan. In the first place, alam naman nila, may communication barrier na yan. But they still push through to get his services. It's unfair to this guy being an all-star player in their nation. Justisya for him. So, parang, kung isa-summarize natin dapat daw. May justisya. Dapat daw ay pinagdaho si Sanchil. Hindi. Ano nga kunyari, may barrier problem. Hindi, sabi nga ni Ed A. Tenorio sa atin, yung gestures naman pag naglalaro, kuha naman daw niya. Kahit na may communication barrier, kumbaga nagkakaintindihan sila sa loob ng court. At saka meron naman translator dun eh. Tsaka, sabi naman ni Coach Frankie, malamang bukas gamitin against Kia. Carnival. Si Manny Pacquiao ata magko-coach. Mukhang magko-coach. Hindi mo na maglalaro, coach na lang muna. Call shots, sabi nga. Okay? Sugpatan, bakit pa sila kumuha ng Asian import? Kung di naman gagamitin, sinasayang niya yung talento ng player. Sino si Ace Joshua? Sabi ni Ace Joshua. Okay, si Christian Lloyd. Okay lang yun. Baka po chinek niya lang kung hanggang saan ang kakayahan ng kanyang team nang walang import.
From Darwin Castillo, sabi niya, okay lang para madisiplina ang Asian import ng Hinebra. Bakit madisiplina? Madisiplina. Ina, betana gabay, no? Grabe, kawawa naman. Sana binigyan niya ng playing time. Maraming team dyan ang gusto makuha ang serbisyo nitong Galag. Kawawa talaga. Maganda naman yung nilalaro ni Sanchil sa tune-up game nila bago mag-open itong conference ito. Konting respeto naman. Sana kung matigas man yung ulo, tama na yung kahit isang game na hindi siya paglaruin. Yun lang po. Paki-good luck naman po ang Shine. May laban daw sila ngayon. Oy. Pero kaya ng ROS. Maganda si Ina. Fan siya ng Rain Roshan. Pero meron siyang sympathy. Ang tawag and comment sa ibang team. Sane comment about yung ating question of the and about Hinebra na hindi niya team. Yes. Diba? Sige. Francis Bonifacio Francisco, I think wala akong nakikita sa kanyang gulat factor. Ika nga, siguro mas import pa yung mga Filipino guard line-up nila. Adjustment na lang siguro kung di siya papalitan. Sige. Alaska, man! Okay, may caller tayo. Sige nga. Hello, good evening. Hello? Yes. Ano pong pangalan nila? Ma'am, si Dennis Bernard po ito ng Baliwag. Anong pangalan? Si Dennis Bernard po ng Baliwag. Anong pangalan mo, partner? Dennis Bernard po kayo. Si Charon. Renz ba? Renz? Si Dennis Bernard po ito ng Baliwag po lang. Dennis? Lagi po po na dyan. Teka, isa lang, paragraph. Yung pangalan mo na, anong pangalan mo? Dennis, tama ba? Yung taga-Baliwag po lang po. Sige. Tama, Dennis, okay. Yung pumupunta po dyan dati. Sige. Dennis talaga, daldal. Hello, Dennis. Tayo. Hello, Idol. Idol, ano may paglilingkod ko sa'yo? Idol, tatanong ko lang sana kung kailan makakapaglaro yung dalawa, si Chapek at si Greg Slaughter. Ayun, kung kailan makakapaglaro, tama ba yun, Dennis? Opo, Idol. Si Greg ata, hindi ko alam, parang baka, depende sa MRI check pa yung ano niya, yung paa niya, pero baka itong Sabado sa Dipolog. Si medyo malabo pa rin Si pulled hamstring. Mga 1 week na po, Idol. Mga ganon, oo. Si Japet po. Ganon din, halos. Kasi kahapon ko sa si Japet, nakita ko, sabi niya malabo pa raw Oo. Idol, nasabi ko lang sa import ng Hinebra, very close ng Pilipinas. Very close ng Pilipinas. Derrick Rose. Derrick Rose. Yung import ng Hinebra. Hindi, si Orlando Johnson. Si Orlando Johnson. Derrick Rose ng Pilipinas. So, Rosa Rosal. Yun lang sa yung question today niya. Sana kahit pa paano dapat pinaglaro nila si Sean Portugal kasi malaki din naman siyang may tutulong sa atin Kasi ba't sila kumuha kung hindi nila rin lang nila gagamitin? Ayun na nga. Yun nga, pare-parehas din halos sila ng opinion. Wala, hindi natin malalaman kung makakatulong o hindi kasi hindi nagamit. Idol, yung comment ko lang din kay Saul Malgado. Laking dali nga talaga ang lalong bumilis yung running gun nila. Actually, yung laban nila against Alaska sa fast break points, talo nila yung Alaska 22-6. Talaga po ang malaking value lang po talaga yung dalawa. Lalo na po siguro kung nandun yung dalawa, si Greg po si Japet. Marami po mahihirapan talaga kasi unang-una slasher po si Magkado. Tapos po yung nakuha nilang input. Ganon din po ang laro. Pero paano na po kung nandun po yung dalawa? Lalo na po siguro yung 2-0 nila dapat. Dalawa na po panalo nila, hindi po talo yung nangyari. Okay. Tsaka parang nangyari mga last practices nila nakasentro kay Slaughter, Okay, Dennis, nagja-jogging ka ba? Nagja-jogging ka? May tricycle yan. Tumakbo po ako nasa loob po ako ng bahay namin, nanonood po ako ng TV. Ayos po. Kahit naman, i-trade na lang nila si Ellis, kasi siya lang naman ang papogi sa team Sino? Papogi daw, Ellis.
Si Elise. Oo. Pogi lang po siya eh. Si Lele po, kahit paano, bumabawi naman din po sa mga pagkukulang ng team eh. Binibigay din po niya talaga yung best. Wala po siyang optional eh. Ano lang po siya eh, magaling na po siya pagka-pass-break, takpak eh. Pero yung ano po talaga, wala po sa kanya, yung aasahan po talaga ng team. Okay, Dennis, inhale. Inhale. Okay, ayos, Dennis. Pati na lang po kayo dito idol sa Kabalibag-Bulangan mga nanonood. Ito, makakabati ng 1 minuto to, buong barangay. Sige, go ahead, Dennis. Binabati ko lang po yung mga taga-Baliwag yan, mga taga-Baliwag-Bulangan po. Yung mga nanonood, lalo na po sa Bigoy, Chicharon. Meron po sponsorship, ha? Castle mention. Mabilis ka talaga. Dennis, salamat, ha? Salamat, idol. Ayun, bilis. Ano ba ito? May forward ba itong ano? Dinaig ko ni Dennis. Parang forward yung... Iba na yung pag Dennis eh. Mabati ba? Kung casual mention ko eh. Mga taga-Baliwag, Babista family, parin Cesar, magandang gabi sa iyo dyan. Ayan. Sige. Balik tayo sa Facebook from Vince Fort. Siguro, taktika ni Coach Frankie yun. Pakibati Miss Meg, anak ko sina Dennis at Christian. Hello. Enrique Hill, hindi. Vista. Sayang ang galing at husay ni Sanchir. Kung hindi rin lang siya paglalaroin, marami lalo ang mawawala ng gana. Sa Hinebra halatang paborito si Marcelo. Mahina naman. Umayos ka, Coach Frankie. Nagalit. Nagalit siya. Sabi naman ni JR Magbuho, sabi niya, papasikat si Lim. Magmumukha kasi siyang henyo kung nanalo sila. Grabe, ginamit na term henyo. Tignan manalo sila eh. 5 points na nagkatalo eh. RJ Unciano, nabasa naman natin. Hindi pa, bago yan. Wala nang bago dyan. Tsaka ito pa, sa tingin ko, ginawa lang dalawa import para sa mahihinang team. Tapos ang Ginebra, napakalakas na lineup, kumuha pa ng guard. Dapat ang kilala energy guy, parang Calvin Abueva, dahil wala silang energy guy ngayon. Sabay, #SMB for the win. Oo, si RJ. Nakakatawa, may mga fans sa ibang team na merong comments na maganda. May masasabi. Oo. Ito. Si Tenzai Ong. Kawawa lalo si Sanchir. Parang walang trust si Coach Frankie Lim, CFL, kay Sanchir. Kung ipinasok pa si Sanchir, maybe malagay pa yun sa panalo. Dahil sweet shooting ang kulang ng Ginebra. Pero para kay Coach Frankie, depensa ang kulang nila dahil may opensa na sila eh. Gumawa ng 50 halos 50 ng second game, di ba? Si Orlando Johnson. Kahit paano, may outside shooting si Josh Orbistondo. Dali sila nun ni Stefan Pettigrew tsaka ni Danny Siegel. Tsaka si Sam Douglas. Sam Douglas pa. Okay, caller tayo. Sige nga. Hello, PTV Sports. Ano pong pangalan nila? Ng Pampanga. Alvin ng Pampanga. Alvin Aguero. Alvin. Ano pong mapaglilingkod namin sa inyo? Pwede po magtanong. Pwede. Sige, pwede. Ano kaya ang problema ng San Miguel Beer? Ano kaya ang problema ng San Miguel Beer? Ang problema ng San Miguel Beer, wala naman liquor ban. Pero, alam mo, hindi ko napanood yung game nung huli. Pero feeling ko lang, Alvin, siguro baka yung whatever disappointment meron sila ang conference, knowing that nandyan pa rin si i-import nila si AZ Reed. Baka medyo may carry over pa ng konti. Ayun, at saka yun nga, yung malaki nila, yung malaki nung kabila yung sa Kia. Yun ang naging problema nila, wala silang pantapat Yung sa Meralco naman, na foul out din halos yung mga si Arwin Santos. Oo. Buti ko hindi sila kumuha ng malaking import. Sina? Buti ko hindi sila kumuha ng malaking import. Hindi sila pwede. Kasi, Alvin, yung mga pwede lang kumuha ng unlimited height, yung last 4. Correct. Yung bottom 4, yung 4 worst teams. Yung 4 na may pinaka pangit na record. Matapos yung dalawang conferences. Okay. Okay. Mag-comment lang dun sa question. Sige, go ahead, Alvin. Para sa akin,
yung kay Franklin, nagtiwala lang siya sa mga player niya, local player niya. Ang nagsulat, hindi nanalo. Pero kung nanalo, siyempre pupurin siya. Oo, siyempre. Kung ngayon natalo, patay. Yun. Okay. Okay. Thank you. Alvin, salamat. Alam mo, speaking of tiwala, actually nagtiwala si Franklin sa locals niya no? Kasi sabi nga niya, nung lumamang ang talking text ng 10, sabi niya, ako baka repeat na naman ito nung nakaraan namin. So kailangan ko ngayon depensa, kasi may opensa na ako meron na akong Orlando Johnson, tapos gumagawa na yung mga gwardiya nila. So sabi niya, depensa kailangan ko nang ma-stop itong kasi kaya naman ni Johnson gano'n kaya stick siya sa defense. Kung susugal siya kay Sanchir, feeling niya kasi hindi kaya dumipensa kaya. Hindi na lang, binangko na lang. Oo. Pero dinig ko parang mukhang may darating na Asian import ata. So papalitan? Baka raw, depende siguro kung bukas kung gumawa ng 80 si Sanchir, depende bukas. News yan. Pero ang feeling ko news yan Ninigan ako na na parang meron. May possibility? Kung meron, ipapalit. Okay. From James Pero hindi po si Kim Kangkong. Parang meron po, diba? Nagpapalit din. Tatlo na nga pangatlong palit na nila yun. Actually, first choice na si Kayem yung ang diba, yung ang global port, akala mo, naka 2-0 na, nagpalit pa rin import. Oo, si Patrick O'Brien na hindi din masyado nakitaan. Papalitan pa yun, Yung ngayon, yung pumalit si Steve Thomas, papalitan pa yun. Papalitan pa yun. Start lang yun. Si Jared Famous. Kahit papalit. Sila, diba? Oo, kasi siguro nilalagay nila yung tamang timpla, tamang mix. Magaling din. Sige. Alright, from James Christopher. Sabi niya, super kangkong na diskarte. Meaning, napakapangit na diskarte. From the first place, kukunin mo, tapos di gagamitin. Hay nako, tanggalin na sa PBA ang Hinebra. Ay sus! Ay sus! Bonchip, Ed Pigson, nanonood sa atin ngayon. Association of Boxing Alliances in the Philippines. Pwede ka pa mag-commentate. Bata pa tayo nun, di ba? Boss Ed, mag-commentate ka. Diba, nakakamiss yung niya nakakamiss yung pagko-comment ni Boss Ed Christian Clemente, dapat pinapalaro siya. Paano siya mag-gel sa team kung second game pa lang di na siya pinalaro? Di ako naniniwala doon sa lumabas na balita na buwakaw at pasaway daw si Sanchir. Hindi, actually napanood ko yung one game, yung kalaban nila Blackwater, dumadive nga yan Sabi ko, okay to palaban tong Anong tune up? Tune up sa Blackwater. Good evening, PTV Sports. Ano po pangalan sila? Hello, good evening. Hello, good evening, sir. Yes, sino sila? Si Mark po ng Davao. Uy, Mark, Davao City? Davao City. Akala ko Tagum. Uy, nandiyan kami last week. Yan po nga yung itatanong ko po yung comment mo sa palarong pambansa. Ayan na. Ano yung comment ko sa palarong pambansa? Sa about the house mismo, yung sa Tagum City. Masabi natin successful. Si Ruben talaga. Magaling yung hosting, successful. Una-una, wala. Kasi di ba yung mga previous years, mayroong mga food poisoning. Ngayon, wala. Kasi wala tayong nakain. Yung joke lang. May black bag lang. Yun lang. Pero yung black bag, hindi naman naka-apekto kasi wala namang mga estudyante na nagreklamo na, may gano'n. Wala. Amoy lang talaga. Baho lang. Yung black bag kasi may amoy talaga yan. Pero yung venue, impressive. Tingin ko pwede rin mag-host sa mga international tournaments, Yan, siguro yung mga track and field, athletics, yung gano'n, pwede yun, Dahil paano nakakover ako ng SEA Games, parang gano'n yung level, nung stadium. At saka, yung mga tao, Mark, yung mga tao, ang babait ninyo. Thank you. Oo. Pwede kami, pag mag-SEA Games, ulit dito sa Philippines, pwede ba ilang event siguro dito sa Tagum? Pwede dyan yung football. Tingin ko, maganda yung field nila.
yung track and field. Pwede, oo. Kaya ang problema, wala masyadong hotel. Crucial yun eh. Sa Tagum area. Oh, pero may nalaman ako dyan eh. Alam mo, magandang negosyo dyan sa Tagum. Sige. Para i-successful yung mga buko pie, yung mga pizza pie, mga gano'n. Tapos pangalan mo, Tagum Pie. Sigurado, succeed yung negosyo ron. Yung restaurant joke yun, karubi. Hindi, seryoso, Mark. Pwedeng international, but yung mga ano lang, yung mga, siguro yung specific sport, pero kung nangyari SEA Games, pwede kung satellite venue, hotel ang problema, Dennis. Kailangan nila Mark. Mag-invest for hotels. Oo. Pero pakaitlog ni Governor de Rosario yan, sigurado. Ano yun? I-improve ni Governor de Rosario yung mga hotel. Si Governor de Rosario? Oo, magaling si Governor de Rosario. Next year, ano naman? Albay. Saan? Hindi, wala pa official. Hindi pa official. Strong contender. Contender. Okay, Mark. Okay po. Mark, salamat from Davao. Tawag ka lang na madalas Sure. Thank you, Mark. Congratulations, Davao del Norte. Parang napansin ko dito sa palaro, maganda rin yung gymnastics, venue. Hindi ko napansin yung gymnastics, hindi ako nandun Parang sa mall dinanap yun yung sa mall gymnastics. ba? Pero compared sa ibang Oo, sa Panabo. Yung maganda yun. Yun na nga nakapunta na ako ron before boxing. Doon na ginanap. Compared sa other. Tagumpay talaga. Okay, may meme ba tayo? Wala tayo meme. Next time na lang muna. Napunta tayo ng oras. Salamat. Maraming salamat sa Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playgrounds, Certified of California Bull, St. Luke's Medical Center, Miss Favorite Dermaesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Okay, maraming salamat po sa mga taga-Tangub City, Misamis Occidental na nanonood sa atin ngayon dyan, Kaaminyo Family, Pantuwa Family naman po sa Whispering Palms, Liano, Caloocan City, De Los Santos Family dyan po sa Marikina City, thank you very much, and of course, thank you very much po sa kay Mama, syempre, kay Mama, kay Papa, I love you, kay Ate Roseanne, kay Ginger, and of course, kay Miss Isa, thank you very much. Okay, my wife, Winnie, I love you, Prince Zia, Prince Zoe, Mami Bay, okay, Mami G, Daddy Dan, at sa ating Sports Radio Family 29th year, until the next 29 years and more power of existence sa ating Sports Radio Family. Maraming salamat sa inyo ng suporta sa Montana Sports Radio. Kalas na tayo. Ako po si Dennis Principe, Megs Yozo, and Haji Kaaminyo. At ito po ang inyong paboritong BTV Sports.